Sia. Song Liancheng, Dunyansheng, sa sakit ng pagkawala ng anak at kapatid, walang kapatawaran. Kung meron mang susunod na buhay, sigurado akong kayong dalawa. Durog ang mga buto hanggang abo. Miss, tulungan mo ako, Akyusa. Miss, tulungan mo AKO. Song Liancheng. Bumangon ako muli. Song Liancheng. Sa buhay na ito, hindi na kita ililigtas. Gudum Kabiye, Salamat sa pagtulong, Miss. Sa nakaraang buhay, ayaw ng kapatid ang pulubi. Bakit gayon niligtas si Song Liancheng? Baka siya rin ay bumangon muli. tingnan ko ang sugat mo. Mukhang hindi pwedeng maantala. Dadalhin kita sa doktor, okay lang ba? Salamat sa kabutihan mo, Miss. Ako si Song Liancheng. Hindi ko yon malilimutan. Talagang babayaran kita. Sandali 8. Hindi ba pupunta ka sa Kingbang? Bakit mo ililigtas ang pulubi na yan? Manahimik ka, Kubaitso. Sawa na ako sa pagprotekta sa iyo araw-araw. Simula ngayon, tapos na tayo. Eti, sa nakaraang buhay mo, maaga kang umalis. Hindi mo alam ang pangit na ugali ni Song Liancheng. Pag natapos ko na kay Dunyansheng, pupunta na ako para iligtas ka. Si Song Liancheng ay tuso pero hindi pumapatay na maganda. Samantalang si Dunyansheng ay tuso at malupit. Pero hindi pumapatay na magaling na tao. Parang do. Matagal na tayong magkaibigan, parang do. Gayon kami nasa mahirap na sitwasyon. Umaasa akong maalala mo ang ating pinagsamahan. Upang makapagpatuloy. Sabi nila si Miss Gu ay napakaganda. Iyan pala itsura niya. Sinasabi nilang napakatalino mo. Sa pagsusugal, mukhang hindi ka rin naman ganun katalino. Ikaw na talunan, nangangahas ka pa akong tawanan? 2 multo. Oo. Kunina mo ang dila niya. Sandali. Boss do. Paano kung sabihin ko na niloloko kanila at hindi mo alam? Boss du, Patavarin Montag Ako. Ngayon alam ko na kung bakit lagi akong natatalo. Nandadea Kapala. Tao, putulin ang kamay niya. Parehong kamay, putulin. Sikat si Dragon Force sa Pandaraya. Noong nakaraang buhay, naging tanyag siya sa Shanghai bilang hari ng sugal. Sino ang nag-akalang makakasalubong ko siya dito? Medyo may kakayahan. Sige na, ano parang kaya mo? May paraan ako para maging makapangyarihan kang tao sa Shanghai. May tapang ka rin. Sige, pero tandaan mo, kung mali ang sasabihin mo. Ipapalaro kita sa kanila, labas ka ng patagilid. Talagang hayop ang kaloban. Ano bang nangyari sa'yo noong nakaraang buhay? Pagkalipas ng kalahating buwan, babagyo sa timog. Kung handang gumastos ang boss do para sa bigas, ag tumaas ang presyo, kikita ka na sobra pa sa 20 beses. Biro mo yan, Oktubre pa lang ngayon, paano magkakaroon ng biglaang bagyo sa timog? Kaya nga sa kakaibang panahon ngayong taon na kaya ginagawa ito ni Du Bangsu. Kung sakaling mali ang sinabi ko, bahala na si Bangsu sa akin. Kung talagang magaling ka, bakit kailangan mong magtungo sa akin? Siyempre, ang gusto ko ay hindi lang ganito. Gusto ko ng 30% na kita. At saka, gusto kong tulungan mo ako alisin ang isang tao. At saka, gusto kong tulungan mo ako alisin ang isang tao. Pong Song. Pong Song. Hiroy. Tejo.
Huwag kang matakot, binibining. Dapat ko tulungan Songnan Army magdala ng mensahe, pero hindi inasahan papatigilin sa gitna at nasugatan. Sa tulong ng pag-aalaga mo, binibining Gu, nakapag-ugnay ako agad sa hukbo. Ano? Nandito sila paakunin ako pabalik para magulat. Huwag kang mag-alala, sa loob ng 7 araw, babalik ako para kunin ka. Talagang sa buhay na ito, kung wala ang tulong ko, nakuha niya lang ang posisyong sanling. Bumaba ang presyo ng bigas, baka. Goodbye, Chow. Naglakas loob kang lokohin ako. Dubang Zhu, dapat may batayan ang sinasabi mo. Sinabi mo na magkakasnow sa Jiangnan, ngayon lampas kalahating buwan na, nasaan ang snow? Ang presyo ng bigas hindi tumaas kundi bumaba. Alam mo ba kung gaano karami ang nalugi sa akin? Captain Kita. Sa tingin ko, isa kang espiya mula sa ibang grupo. Anong sinasabi mo? Pumunta kay Bangju. Sa timog hindi lang nagka-snow, nagkagyera pa. Tumaas ang presyo ng bigas. Opo, Ang sandatahang lakas ang nag-ayos ng presyo ng bigas para mapaganda ang pagbili. Ibig sabihin, magulo na ang timog. Huwag nang maraming sinasabi, nagkaperwisyo ako dahil sayo. Babaralin kita nayon. Boss Drew, tumaas ang presyo ng bigas. Ano ang sabi mo? Pinakabagong balita, malakas na yelo sa South. May jera pa, talaga nang tumaas ang presyo ng bigas. Alam ko na, umalis ka na. Ew, Hindi ko akalain, talagang nahulaan mo, babae. Nagawa ko na ang sinabi ko, Boss Du, oras na para tuparin mo ang pangako mo. Durian siyang, Baidawan mo. Fake it? Natatakit ka na, BA? Mukhang ikaw ang hindi kayang tuparin ang pangako mo. Huwag kang mag-alala, hindi problema ang pera. Pero pinarisk mo ako sa pagkuha ng tao para sayo. Dapat meron akong kasiguraduhan dyan. Miss Gu, dapat may panabla ka sa negosasyon. Sabihin mo, ano ang mga plano mo sunod? Si Dunyan siyang ay palit. Mukhang kailangan kong umatras para umusa. Sa ngayon, karamihan ng mga peers sa malaking Shanghai ay kontrolado ng mga dayuhan. Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong makipag-ugnay sa mga dayuhan? Mukhang mas mabigat ang baraha ng ate mo kaysa sayo. Kapatid na baba, matagal na tayong di nakita. Anong ginagawa mo dito? Siyempre kasi mas matalino ako sa'yo. Si Miss Gu ay magaling sa mga wika, nakipagsundo siya sa mga dayuhan para sa kontrata sa upa. Nakilala ko na si Miss Gu isang linggo na ang nakakaraan. Sa tulong niya, ba't ko pa kailangang tulungan ka sa panganib? Kaya. Nagplano ka ng 2 pamamaraan. Ang King Bangko ay pwede mag-expand ng teritoryo ng madali at makuha ang dalaga. Guba ikaw, sa anong paraan ka mas nakakalamang kay ate mo? Walang kwenteng tao. Naglakas loob ka makipagtawaran sa akin, Ergue. Oo, Sandali lang. Dutong boss, asay gubay chow ay kapatid kayo. Pwede ko bang makausap siya? Anong meron, hindi mo na siya kayang iwan? Paano mangyayari yun? May ilang bagay na pampamilya. Gusto kong makipag-usap na mag-isa sa kanya. Boss Dutong. Maliit na mahika. Dahil maganda ang ipinakita mo sa kamakailan, bibigay kita ng 10 minuto. Bakit ka nandito? Nakalimutan mo ba kung paano ka pinarusahan niya noong nakaraang buhay? Sa nakaraang buhay, nagbalik ka rin. Hindi ka dapat bumalik. Ginawa ba niya sa'yo? Nagawa ko na lahat. Kung hindi, natatakot talaga ako. Sa buhay na ito, makakaranas ka ng katulad ng nakaraang buhay. Bakit ka ang tenga?
Si Song Liancheng ay hindi rin magandang tao. Noong nakaraang buhay, para sa kapangyarihan, iniwan niya ang kanyang asawa at anak at nakipagtulungan kay Du Niancheng. Kinontrol nila ang Shanghai. Kapatid, sa buhay na ito, magtulungan tayo upang talunin ang dalawang lalaking ito. Ano sa tingin mo? Sige. Tayo na lang dalawa, isama na natin sila sa impyerno. Ano ang sinabi niyo? Ano ang sinasabi niyo? Ang tagal niyo magsalita. Dugong pinuno, hindi mo na ba ako pinagkakatiwalaan? Kumakayod ako kahit sa delikado. Kala MOBA sanasuyo MOAKO. Ay maniniwala na ako sa'yo? Ang dami mo namang drama. Alam ko naman na matindi kayo. Ano bang binabalak nayo? Dugong pinuno, tama yung sinabi mo. Tinanong ko na siya kanina para sa'yo. Niloloko ka lang naya. Wag mo akong tawaging it. Sigo ba ikaw, ang babaeng yan, ay malalim mag-isip. Kapag iniwan, magiging isang panganib siya. Kaya, puksain siya ng lubusan. Kaya. Gusto mo lang akong linlangin kanina. Kemper, kung di kayo gagawin, paano mo sasabihin sa akin ang totoo? Dupangelo, ang kapatid ko na ito, bahala ka na. Kapatid, maghintay ka muna. Malapit na dumating si Song Liancheng. Sige, pagkatapos ko sa kanya. Ikaw naman ang asikasuhin ko. Bitawan Emosia. Bitawan Emosia. Matagal nang nakaprepara, Song Liancheng, sa wakas nandito ka na. Ang bagong opisyal na si Song, papaano mo ako maabot dito sa Kingbang? Hindi kami nakikipag-away sa mga sindikato. Bilang pangka, hindi ko sisirain ang mga batas. Take it and ito ka? Baka naman sasagipin mo ang babaeng ito. Sajipin siya? Sobra ka na, Ginoong Du. Anito ako pasunduin ang babaeng mahal ko. Awi na kami ni Gujiro. Ano? Siya ang mahal mo? Matagal magkaibigan ang pamilya namin, Gu at Du, may kasunduan sa pag-isang dibdib. Song Sumling, ano itong sinasabi mo? Kasunduan ng kasal. Jiro. Totobiya ito? May kasunduan nga ang mga pamilya namin, pero ang ipapakasal kay Ginoong Du ay kapatid kong si Gobekao. Ang pamilya Guna Jade Pendant ay nasa kanya rin. Kaya kung ganon, Duba, hindi ka pwede mang-agaw ng mahal. Song Liancheng. Isang maliit na opisyal lang, nagtatangkang agawin ang babae ko. Tao. Du Niancheng. Sa Shanghai, hindi lahat ayon sa iyo. Masama na, sa labas may mga lumikas. Opisyal, sa labas ng aming bodega ay may gulo. Puro lumikas na tao. Ano? Magandang palabas. Simulan. Tabi. Loko kayo, ang lakas ng loob magulo sa Kinggang. Hanap nyo kamatayan. Duwang, nandito kami para makipag-usap. Kung payag kang magbukas ng imbakan ng pagkain, hindi na magulo ang mga tao dito. Oo. Panabantin MOBA AKO? Duwang, maraming tao sa labas. Pagulong-gulo, mahirap kontrolin. Hindi ko akalain na ang dakilang leader ng Kingang. Natatakot sa mga ordinaryong tao at nakikinig sa isang babae. Ikaw. Magsitigil kayo mga walang kwentang tao. Kapag mang-istorbo pa kayo, apatayin ko kayong lahat. Song Liancheng, bilang pinuno ng sundalong Songnan, paano mo magagawa ang pagpatay ng inosente? Pupunta ako sa commander para i-report ka. Kuya. Song Liancheng, mas masahol ka sa hayop. Sa kabila ng inyong kakapusan, aano nyo ako pipilitin? Ang pagbatay sa inyo ay parang pagbisak ng langgam. Napakadali. MGA Tao.
Patayin mo sila, itapon ang bangkay sa harap ng mga rebelde, at sabihin sa kanila na pag nagrebelde sila, apatayin sila agad. Barilin sila. Sandali. Kung hindi kayo intindihin na sundalong sungnan, kami sa Green Gang ang bahala. Ano? Sabihin mo sa mga tao sa labas na handa ang King Bang na tanggapin lahat ng mga refugi. Hayaang silang gayon agad na umatres. Gubay Chow, ano ang ginagawa mo? Dubos, kung ayaw mo mamatay, pakinggan mo ako. Makinig kayo, basta gusto ninyong sumali sa King Bang, magbubukas ng bodega si Dubos para bigyan kayo ng pagkain. Hanggat may King Bang, hindi lang kayo bibigyan ng pagkain ni Dubos. Papayagan niya pa kayong sumali sa King Bang. Totoo ba ang sinasabi mo? Si Dubos ay matapat sa kanyang salita. Si Boss Du ang nagligtas sa amin, 3,000 kapatid. Simula ngayon, susunod kami sa iyo. Sa iyo kami titingin. Tatlong libo. Tatlong libo. Ang mga tauhan ko ngayon ay ilang daan lang. Siya agad ay nakakuha ng 3,000. Gubay ikaw, sa pagkakataong ito. Nasa isip mo na ako. Gubay Kao, ikaw ang may lakas gumawa ng desisyon para sa akin. Boss Du, tinutulungan kita dito. Talungan MOAKO. Si Smith na may kontrol sa 3 pangunahing daungan, kulang sa malalakas na kakampi. Si Chief Du ay may 3,000 tauhan, habang si Song Liancheng ay mayroon 100. Sino sa tingin mo ang pipiliin ni Smith? Pinapalabas mong madali. Kung hindi papayag si Smith na magbenta ako ng itim na usok, masasayang ang pera ko. Hastahin Teo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng mga refugi na iyon sa loob ng 1 buwan. Ginagarantiya kung tutulungan kitang pamahalaan ang negosyo ng itim na usok. Sige. Pero kung hindi mo makuha, hahayaan kitang makasama ang mga refugee na iyon. Sabay na mamatay sa gutom. Lumuhod ka sa akin. Lumuhod ka sa akin. Ano nangyari, Liancheng? May ginawa ba akong mali? Hindi ba sinabi ko sa iyo na maghintay sa bahay? Bakit ka pumunta sa King Bang? Dahil kay Gubay Kao, sinabi niya na kinuha ka ng mga tao ng King Bang, kaya kita sinubukan iligtas. Sino ba ang mag-akalang niloko niya ako para ibigay kay Dunyansheng? Talaga matindi siyang babae. At sariling kakambal niloko niya. Sa ganda, talagang mas maganda ka kaysa sa kanya. Sa talino, hindi mo siya maumusan. Para magtagumpay sa Shanghai, kailangan mong matutunan na maging kasing talino niya. Liancheng, hindi ba dapat ikaw ang galit sa kanya sa panloloko sa akin? Katangahan mo, ang gusto ko lang ay babaeng matalino. Mga matatalinong babae lang ang gusto ko. Guziru, kailangan kong makuha ang pantalan para palakasin ang aking hukbo. Si Smith ay ubod ng babaero. Gusto ko na tulungan mo akong makuha. Di ko akalain, si Song Liancheng para umangat, gumagamit din ng kahit anong paraan. Kapatid, noong nakaraan, paano mo nakuha ang kanyang atensyon? Balita, tumulong, Qingbang, nagligtas ng bayan. Tunay na bayani laban sa peking kabutihan. Gubay Kao. Ang galing mo sa pagpapandar. Mukhang minamaliit kita dati. Huwag kang magalit, Sargento. Mga taktika lang yan. Basta makuha natin ang pier, magkakaisa tayo sa Shanghai. Ano na ang sitwasyon sa King Bang? Ano na ang sitwasyon sa King Bang? Balita ko, nakipagkita si Gubay Kao kay MR Smith. Hindi ko alam kung paano, pero nagawa niyang makipagkita si MR Smith kay Dunyansheng. Gubay Kao. Isa ka talagang hindi dapat minamali. Ngayong gabi, magtatago kami ni MR Smith sa Rose Ballroom. Magpakitang gilas ka kung ayaw mo. Mayroong bagay sa iyo na maganda. Ayos ka lang, Bea? Song Liancheng, hindi akalain na ganitong tao siya. Gusto sumama? Dadalhin kita pala. Naalala ko, si Deputy Zhao nung nakaraang buhay ay isang mabuting opisyal para sa bansa at bayan. Pero sa huli pinapatay siya ni Song Liancheng. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang mangyari muli yon. Saan tayo pupunta? Sa panahon ng kaguluhan, naghihirap ang mamamayan habang ang mga nasa kapangyarihan ay may kontrol sa lahat. Napakalawak ng mundo. Saan ang tahanan? Deputy Zhao interesado ka ba? Pakinggan mo ang kwento ko.
Gina Wong Smith. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Matagal na tayong hindi nagkikita. Ginanggo. Ipapakilala ko. Ito ang aking asawa, si Song Liancheng. Unang pagkikita, ikalulugod kita. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na tayong dalawa lang sa party na ito? Hindi ko rin inasahan. Sa Tinjin KO. Ang kapatid KO nag-contact kay Mr. Smith. Kaya na. Hindi ko dapat siya pinayagan na kunin ni Song. Mag-isip ka ng paraan. Mr. Smith, kaarawan mo ngayon. Pinuno ng Green Gang, si Chief Du. May inihanda akong regalo na espesyal para sa iyo. Anong regalo? Gubay Kao. Pagtingin sa buong Shanghai. Anumang bagay na pumukaw sa atensyon ni Lord Smith. Napakabihira niyan. Hindi mo dapat pinapalala ang sitwasyon para sa sarili mo. Ano na naman ang ginagawa mo sa likod ko? Kapag hindi nagtagumpay ang negosasyon, siguradong wala kang ligtas. Huwag mag-alala, boss. Ito BA, ganitong bagay. Makakakuha ng interest ni MR Smith. Sa palagay ko, sa darating na eleksyon, ang Qingbang ninyo, walang sansa. Paano nangyari ito? Mula noong panahon na Ming, puting porcelain na may asul na disenyo. Gina Wong Smith, gusto mo ba ito? Oh, gusto ko. Talaga, gusto ko. Grabe. Napakaganda nito. Ginoong Du, salamat sa iyo. Gusto ko talaga. Gina Wong Smith. Napaka-maarap nyo. Noong nakaraang buhay, pinahalagahan ni Smith ang mga bagay mula sa Ming Dynasty. Bagamat ito ay panandalian kong napulot. Ngunit sapat na ito. Gubay Chow, talagang hanggal ka na, talaga bang inaisipin mo, na si Ginoong Smith. Makikipagtulungan sa inyong siranggang. Talaga ba? Pero narinig ko. Para sa bagong daungan. Nag-away si Song mula sa Alfonso at Green Gang. Maraming namatay at nasaktan kung magpapatuloy ito. Hindi ko alam kung gaano pa ang dapat isakripisyo ni Song kay Mar Smith para makuha ang kanyang pabor. Masaya ka yata agad. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas. MGA kasama. Ngayon, kaarawan ni Ginoong Smith. Ang hukbo ng Songnan ay para kay Ginoong Smith. Naghanda ng malaking regalo. Ginoong Smith, ito ang aming hinanda para sa iyo. 2 barko ng kargamento. Gubay Chow, tingnan natin kung anong ipapalaban mo sa akin. Sige, gusto ko ito. Huwag munang magsaya, Song Liancheng. Kamusta asay Gubay Chow? Naubos na ba ang trick mo? Sinasabi ba sa iyo ni Dunyansheng? Kung mabigo ka sa misyon na ito, ano ang gagawin niya sa iyo? Pero, sapagkat kapatid ka in I-0, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Anong pagkakataon? Magpanatili ng katapatan sa akin. Magpanatili ako ng katapatan sa iyo. Sa mga babaeng ordinaryo tulad mo. Wala kang interest. Pero, kung matutulungan mo akong maplano, baka maisip kong bigyan ka ng trabaho. Captain Song, wala pang desisyon si Ginoong Smith. Masaya ka na yan. Parang napagayara. Sige. Magaling. Kahit sa isang araw pumunta ka para magmakaawa, hindi kita tatanggapin. Pakiusap, manahimik muna ang lahat. Gustong gusto ko ang mga regalo nyo para sa akin. Ngayon, opisyal kong inihahayag ang bagong kasosyo sa PIA ay siya ay Ginoong Du ng Qingbang. Ginoong Smith, mulang gayon, kahit anong kita sa pantalan ng Qingbang namin. Kayo ay bibigyan ng 40%. Sana tanggapin nyo ng may kagalakan.
Ginoong Smith, ang desisyon mo ay parang masyadong padalos-dalos ata. Song Lianqing. Gusto mong takbeng mag-isa? Basta makamit ang layunin, hindi mahalaga ang proseso. Maglakas loob ka. Ginoong Smith, mas mabuti pa pag-isipan mong mabuti bago magdesisyon dahil ang aking bala ay walang pinipili. Gubay ka, huwag kang gumalaw ng padalos-dalos. Kapitan Song, pag-usapan natin ng maayos. Sige. Magaling. Gubay ka, bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Maging tapat sa akin. Ang taong marunong makibagay ay matalino. Nakakalungkot lang talaga. Captain Song, hindi ko talaga malaman ang aking lugar. Song Captain, ang marunong umayon sa pagkakataon ay ang tunay na matalino. Song Lianqing, sa nakaraang buhay ko, tinulungan kitang ipapatay ang mga opisyal ng Sakura para ikaw ay maging batang general. Hindi mo sigurong inisip na ang bunganga ng baril na ito, isang araw ay tutok sa iyo. Song Lianqiang, pagbabayaran mo ito. Ngayon isa akong opisyal ng sandalong songan. Kung papatayin mo ako, makikipagdigma ka sa militar. Hindi kita kayang patayin, pero talagang hindi rin kita basta-basta palalampasin. Manggangakas ka. Lianqing. Dunyanshing. Hintayin nayo, AKO, ang kahihiyan ngayong araw. Sa ibang araw, siguradong ibabalik ko ng mas masaho. MGA Tao. Itapan Ito. Inako na ngayon ng green gang ang bagong pantalan. Kung sisihin man tayo ng general, ang posisyon kong kapitan, mukhang mahirap ng panatilihin. Pero, bakit ko narinig na si Boss Du? MGA refugee nagtatrabaho sa pier. Walang binibigay na sahod. Pati baon nila, kinukupit pa. Ngayon sa pier. Puro reklamo na ang mga tao. Ayos yan. Kung ganon, tulungan natin siya. Oy! General, hindi inaasahan ang nangyari. Song Lianqing. Ayoko ng mga palusot ngayon, kulang ang pagkain, ang hukbo ng sungnan ay naapektuhan. Dahil sa pangalan mo, hindi mo may iwasan ang pananagutan. Sa loob ng 3 araw, kung hindi ka makahanap ng maaming pagkain, umali ka na. Ano gagawin natin ngayon? Mga kasama, may nayambag si Gubay Kao sa pagsakop ng pantalan. Simula na yon. Siya na ang puting pamaypay ng ating grupo. Pangalawa siya. Sa lahat ng tao. Nakita ko si Ginoo. Salamat. L'idée, mais problema. Bakit nagmamadali ka? L'idée. Hindi sure kung sino nagpasimuno nito. Nag-alsa na ang mga refugee sa pier. Ano? Sobra na sila. Pumunta ka, patayin mo yung nasa unahan, makita kung sino maglakas loob. Boss. Parang di tama ang gagawin natin. Sabi Kao pumunta ka. Sandali. Gubay Chow. Ano na naman ang gagawin? Hindi mo nga naasikaso ang grupo ng mga refugee. Huwag mong isipin na dahil ka-promote ka lang, na hindi kita kayang ayusin. Pinuno, bukas ng gabi pupunta kami sa party na inorganisa ni Mr. Smith. Baka magkaroon ng gulo o patay na tao. Natatakot ako. Makaapekto sa reputasyon. Ganito na lang. Dahil ako ang nagdala sa mga refugee. Ipapaubaya ko na sayo ang lahat ng ito. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ayokong sayangin ang pagkain. 2 Diyos. Bilis, gawin mo na. Boss. Tika lang. Sa mga taong yun, pumili ng magagandang babae. Ipadala sa akin ngayong gabi. Oh, Mahirap talunin si Dunyansheng. Hindi ko pabayaan ang mga refugee. Makhang. Kailangan ko ng magsapalaran. Pinuno. Dumating si Song Lianqing. Ano? Papasukin siya. Gusto kong makita kung ano talaga ang balak niya. Boss, dumating na si Song Lianqing. Hindi ba ito ang ating Song Kenling? Bakit sa Songnan Army hindi siya nakatagal? Gusto niyang sumali sa kinggang natin.
Dubos. Diretso na ako sa pakay ko. Gusto kong bumili ng 1 toneladang bigas. Song Liansheng, hindi mo na talaga kinaya. Bibili ka ng bigas sa akin. Alam mo ba kung magkano na ang presyo ng bigas ngayon? Kahit mga dayuhan pumupunta sa akin para bumili. Bakit kita bibentahan? Dubos. Una, bumili ka na maraming pagkain sa murang presyo. Ngayon sa timog ay may snow disaster at bansa ay gutom. Gusto ng military makipagtulungan sa iyo. Para sa win-win din. Noong una, ninanakaw mo ang pagkain sa akin para mag-imbak. Hindi ko pa sa'yo binibigay ang singil na iyon. Kung gusto mo ng pagkain, pwede naman. Dalhin mo muna 100 kilo ng ginto. Tapos saka natin pag-usapan pagkain. Yan siyang. Napaka-unfair mo naman. Parang nagpupumili ka sa krisis. Talagang sinasamantala ko. Ngayon sa buong Shanghai, ako lang si Du Yansheng ang may pagkain. Maging mga dayuhan, sundalo ay kailangan umasa sa akin para mabuhay. Nangangahas ka bang umangal sa akin? Kung gusto mo ng pagkain, hindi naman hindi pwedeng pag-usapan, basta't humihingi ka. Kailangan ipakita mo ang tamang asal na humihingi ng tulong, hindi ba? Ano ang nais mo? Ano ang nais mo? MGA Capital. Ano ba dapat ang asal ng isang humihingi ng tulong? Siyempre, dapat lumuhod. Uun ga. Gayon panahon ng tagutom. Sino ang may pagkain? Siya ang makakakontrol sa buong Shanghai, Kapitan Song. Kung may kailangan ka, natural na magpakita ng kaunting sinseridad. Tama yan. Sino ang magaling tulad ng ating leader? Hindi ba Kapitan Song? Paano biyayen, Captain Song? Huwag masyadong pilitin ang sarili. Kung ayaw mo, ihahatid na kita palabas. Tao. Sandali lang. Si Duba ay nagsasalita ng totoo. Si Emperor. Sige, Wenjing. kung wala pang pagkain, pupunta na ako sa hangganan. Ang pagkanta ng isang tao ay hindi pa huli sa loob ng 10 taon. Wenjing. Duba. Nakikiusap ako. Talangin mo, AKO. Ibenta mo sa akin ang pagkain. Henunaw ang hak talagang marunong kang mag-adjust. Song Liansheng, sa nakaraang buhay na tulungan kita at naging smooth na mababangis na pinuno. Sa buhay na ito, dapat mong maranasan ang kahihiyan. Palaging kami ang magalang sa hukbo ng Songnan, hindi ko akalain makikita ko ito minsan. Talagang bihira. CC. Pinuno ing Hukbo Song. Talaga namang. Napahanga MOAKO. Boss Du. Nagawa ko na ang gusto mo. Oras na para tuparin mo ang pangako mo. Si Emperor naman. Pero, hindi ko sinabi na kapag humingi ka, bibigyan kita ng pagkain. Du Nianxing. Niloloko mo ba? Ano naman kang naloko ka? Wala kang karapatan para makipaglaban sa akin. Ang aming leader na si Du ay hindi pa nangako, lahat ng nandito ay saksi. Song Sanling, bakit ka nagagalit? Du Nianxiang. Naghahanap ka ng gulo. Song Liancheng, gusto mong galawin ako sa teritoryo ko. Sa tingin ko ikaw ang may gustong mamatay. Song Samling, huwag magmadali. Bago mo pa magawa ang balak mo, ang mga tao dito, ang gagawa sa'yo. Kung matalino, umalis ka agad. Kang hindi. Walang problema kung palayasin kita. Magaling Du Nianxing. Hintayin mo lang AKO. Ngayon nakahihiyan. Ako si Song Liancheng, sa ibang araw. Siguradong babawiin ko ito ng higit pa. Teo na.
Du Nianxing. Mula nang sumama si Gubay Kao kay Du Nianxing, lagi siyang nangunguna. Ngayon, binastos niya ako ng ganito kalala. Areho lang naman kayong magkapatid. Bakit parang lagi siyang alam ang mangyayari? Liancheng, huwag kang padalos-dalos. Kyo. Mag-isip pa tayo ng paraan. Mag-isip ng paraan. Ano ba magandang paraan mo? Kung hindi lang dahil maganda ang mukha mo. Kanina pa kita itinapon na parang basura. Ang dahilan kung bakit nakipagtulungan si Dunyanshan kay Smith ay dahil may pagkain sila. Sinunog natin ang bodega niya. Matalino ka na yon. Basta masunog natin ang bodega niya. Si Du Nianxing ay hindi na problema. Nazugatin ka. Eos lang nangako kay Song Liancheng. Sa sinigyan bodega in bigas and ID, bukod pa diyan, si Song Liancheng ay may backup na plano. Ito ang susunod niyang hakbang. Huwag kang mag-alala. Lahat ay ayon sa ating plano. Inutusan ko ang tao ilipat ang bigas dito. Si Du Nianxing. Ganun na lang kung pumatay ng tao. Kailangan na rin niyang magbayad ng kaunti. Ngayon, hindi na siya makakabangon kailanman. Zeno, yan, bilis, may pumasok sa imbakan. Tulungan niyo kami. Umalis ka na. Magingat ka. Tendano, makasama tayong Yui. Tulong, Suno, nasusunog imbakan ng bigas. Tulong, Anong nangyayari? naku, nasusunog ang imbakan ng bigas. Pinuno Du. Galing naman. Naku, hindi kaya itong nasusunog ay ang imbakan ng bigas ni Pinuno Du. Song Lianxing, di ko akalain na susunugin mo ang imbakan ko para makaganti. Di akalain susunugin mo imbakan kayo para Du Nianxing. Sa pagsasalita, kailangan may ebidensya. Ganito na ang lagi kayo na yon. Kahit ano, hindi ko magagawa. Baka naman nagamalya sa Bastu. Ang Songnan Army ay kasama sa pag-manage ng bombero. Ang general nagpadala kay Captain Song para magligtas sa sunog. Kala mo mananawala kayo. Boss Du. Ang apoy ay nagsimula mula sa loob ng bodega ng bigas. At saka ang dami na nagbabantay sa labas ng imbakan mo araw-araw. Kahit gusto kong gumawa ng kalokohan, kailangan kong makapasok sa imbakan, hindi iba. Ano ang ibig mong sabihin? Ano pa nabiye ang ibig kong sabihin? Du Pamuno. Mas mabuti pa, imbestigahan mo ang sarili mong mga tao. Jiro, Teo na. Ikalawang demonyo. Oh, Baho mong babae. Kita ko na di ka mabuting tao. Sabihin mo, ikaw ba ang nagpasimula ng apoy sa imbakan ng pagkain? Matagal ko nang napansin na may kakaiba sa'yo. Magsalita ka. Ikaw ba talaga ang nagsimula ng apoy? Hindi kayo. Boss Du. Nagsisilbing bombero ako. Bombero. Kagabi tinulungan ko ang makulit na yun, pagkatapos magsalita, ngayong gabi nag-apoy.
Akala mo ba sa'yo ako maniniwala? Boss. Boss. Kamusta na? Naapula na ang apoy, pero malaki ang pagkalugi namin. Tiningnan ko na. Halos 1 toneladang pagkain ang nasunog. Naimbestigahan mo na ba? Sino ang gumawa nito? Oh. Siya. Gubekao. Napakalakas ng loob mo. Paano mo nagawa ang ganitong bagay? Kaya. Nandito ka para hulihin. Siempre. Hindi. Sa tutulang. Matagal ko nang hindi gusto si Dunyansheng. Hindi kalanman tinitignan ang tao bilang tao. Sumunod tayo sa ganyang tao. Wala tayong magandang hahantungan balang araw. Dali, tulungan niyo ako, may sunog. Umalis ka agad kung di kita matutulungan. Sandali. May kailangan pa ako sa'yo. Sana sa investigasyon ni Dunyan Sheng. Ikaw mismo ang magtuturo sa akin. Ano? Ah, tama, boss. Sabi ng mga nagpapatrol. May nakita si Guba ikaw na may kasama. Pumasok sa bodega. Sigurado akong Ikaw talaga, babae ka. Papatain kita nayon. Papatain kita nayon. Pumunta ako sa bodega ng bigas. Pero, para makipagkita sa impormante ko. Boss 2. Meron ako dito. Hawak makakatulong sa'yo mapatalsik si Song Liancheng. Ginagawa mo pa kang tanga. Sa nakalipas na 2 linggo, naglagay na ako ng mga tao sa paligid ni Song Liancheng. Ito ang susunod niyang plano. Plano ng Song Liancheng para patayin si Smith sa Pasko. Pagkatapos ay i-frame ang Green Gang. Patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Goodbye cow. Napakatapat mo. Tayak. Kasi gusto ko na ang papatayin mo. Ay, asay Song Liancheng. May punto ka. Mukhang pareho tayo ng target. Kinuha ni Song Liancheng ang babae ko. Sinunog pa niya ang warehouse ko. Hindi ko rin siya palalampasin. Nayan. Ano ang balak mong gawin? Sige, ibigay natin sa kanya. Ang paborito niyang bitag. Ginawang Smith. Masaya ang ating pagkakaisa. Masaya ang ating Boss Do. Sulitin mo ang huling saya na ito. Madali lang. Walang matitirang bakas sa inyo. Papunta na ang magandang palabas. Ang pizza na. Sinong nagpasok sa'yo dito? Hindi ka welcome dito. Boss Do, hindi ka ba makapaghintay? Pumunta rin ako sa Christmas party. Kay kaibigan. Ngayon ay victory party. Paano kaya? Kikanta AKO para sa inyo. Sige. Boss 2. Gusto mo talaga ang 8KO ha? Pagdating sa abilidad,
Siyempre mas magaling ka. Pero sa itsura, malayo ka pa sa ate mo. Sayang lang. Kasama na niya si Captain Song. Malapit na silang magbakasal. Malaya mo. Balang araw magiging asawa ng punong leader. Anong meron kay Song na nakakabilib? Hindi niya ako kayang talunin. Si Gutsiru. Dapat akin lang. Ginawang Smith. Pasensia na sandali lang. Miss Gu, dapat ba kitang tawagin ngayon na White Fawn? Sobra ang pakilala, Kapitan Kang AKO ay hindi na ako pupunta dito para mapahiya. Mukhang masyadong napaaga ang kasiyahan mo, Miss Gu. Pagkatapos ng gabi, ang Qingbe ay mawawala na. Hindi kayang bantayan ang sariling babae tapos nagmamayabang ka pa, nakakatawa talaga. Ano ang sinasabihan mo? Sumakasik, bilis. Kibe. Bakit nandito ka? Sigurado ka ba na umakyat sina Dunyansheng at Guziro? Oo. Hanapin, Mo. Walang kukumpiskahin na kwarto. Oo. Hindi ba ikaw ang nagsabi na pumunta ako? Kibe. Anong balik mo? Jiro. Wag kang matakot. Malapit ko nang sakupin ang buong Shanghai. Nais mo bang makipagtagpo sa walang silbing lalaki na yan? Ano bang magagawa kayo? Kisang Lianqing. Nasa militar siya. Tingbang. Paano natin lalabanan ang hukbong Songnan? Huwag kang mag-alala. Si Song Lianqing. Malapit na siyang bumagsak. Anong ibig mong sabihin? Malapit mo nang malaman. Huwag mo akong sisihin na hindi kita binalaan. Ito na ang huli mong pagkakataon. Sumama ka sa yakin. Sabay tayong magtagumpay at yumaman. O mamatay kasama siya. Ano ba talaga gusto mo gawin? Pagkatapos ko ma-enjoy, sasabihin ko sa'yo. Hindi pwede. Sabi kayo wag. Bobby. Wag kang bastos. Hindi mo ako pwedeng galawin. Hindi pwede. Para dun sa apelido Song, purong-puro ka ba? Matagal ko nang napansin iyan. Pandazigyo. Buntis pala sa anak niya. Sayanak Mo. Palam na. Anak mo ang dinadala ko. Anak mo ito. Anong sabi Mo? Kanino ko ibinigay ang unang base? Hindi mo PLM? Si Song Lianqing ay hindi pumunta sa akin. Ginamit lang niya ang kagandahan ko para gawin ang mga bagay para sa kanya. Totu. Anak ko talaga ito. Bakit ka pa nakikipag-ugnayan sa kanya? Anong magagawa ko?
Kung hindi dahil sa pagdadalang tao sa anak mo, matagal na sana akong namatay. Kung hindi ka naniniwala, barilin mo na lang ako. Huey Bang. Totanabe Ito. Jiro. Ngayon buntis ka sa anak ko. Hindi kita hahayaang makasama siya. Pero, Huwag kang mag-alala. Ngayong gabi, tatapusin ko na siya. Bakit ka nandito? Ito ang babae ng dressing room. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Nasaan na si Jiro? Siya ang babae mo. Paano malalaman kung nasaan siya? Sige. Kung niloloko, mo, AKO, babaralan kita. Sa yulo. Sir, nasa baba si Miss Gu. Tara. Boss. Hinahanap ka ni Song Liancheng mula sa kabila. Sige. Nayan. Tatapusin ko na lahat ng ito sa kanya. Bumaba na. Ang magandang palabas. Sa wakas magsisimula na. Benji, Saan ka galing? Sa makayasik. Tumigil ka. Boss do. May kailangan ka ba? Kukunin mo ang babae ko. Dapat ipaalam mo ito sa akin. Anong sinasabi mo? Si Zero ay nagdadala ng anak ko, ang apelido ay Song. May hilig ka bang maging tatay ng ibang bata? Fake it? Gusto agawin Kapitan Song ang minamahal? Dunyinshing. Sinasabi ko sa'yo, kahit ano pa ang naging relasyon ko sa isang babae, hindi ikaw ang dapat makialam. Ano ang sinabi mo? Nagkakagulo ba kayo sa lugar ko? Wala bang mga asal? MR Smith, tamang-tama ang dating mo. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ang taong nasa harapan mo. Ang plano niya ngayong gabi ay patayin ka. Si Dunyansheng, ang lakas ng loob mong paratangin ako. Hindi ka ba natatakot na ihabla ka ng hukbong songnan sa korte? Mayroon akong ebidensya dito. Ito ang plano mo, may selyo mo pa, Song ang apelido mo, ang tapang mo para magplano ng gulo sa mga dayuhan. Kasama-kasama lang yan. Hindi mo ba inaamin? Dahil pinili ni Smith na makipagtrabaho sa akin, naiinggit ka. Kung magagalit ako, sa'yo ako magagalit. Bakit ko naman apatayin si Ginoong Smith ng napakalayo? Dahil gusto mo akong ipitin. Saka, 2 ibon sa isang bato. Ginoong Smith. Hindi lang kami may ebidensya. Mayroon din kaming saksi. Dalhin mo sila. Billy. Luo. MGA kasama. Itong tao ay ang nahuli naming mamamatay tao. Umamin ka na. Ginoong Smith. Zia Ito. Siya ang nag-utos sa akin. Sabi niya, dapat patayin si Ginoong Smith. Tapos ibaling ang sisi sa Kinga para maibalik ng mga dayuhang ang pier sa militar. Kalikohan. Hindi kita kilala. Song, tigilan mo ang kalituhan. Ngayon, may mga tao at ebidensya. Pwede na akong pumunta sa military governor sa Songnan. Hindi mo inaasahan, ha? Pinagsunog mo ang aking bodega. Ngayon, makikita mo. Mamamatay kang walang mapaglilibingan. Si Song Liancheng ay nagplano ng pagpatay sa saksi. Sinisiraan niya ako. Dapat siyang mahatulan ng militar. Ngayon ay may sapat na ebidensya kahit patayin mo ang saksi. Wala ka ng lusot. Ginoong Smith, sa totoo lang si Boss Ju. Ay tama. Kaya, talaga bang gusto mong mamatay ako? Captain Song.
Nakita ka o hindi gumana ang palusot monta. Kaya gusto mong umamin na ngayon. Song Liancheng, natatakot ka na ngayon. Sobrang huli na. AKO ay nandito na yon. Handa akong itaya lahat. Hindi MOBA akaling makikitakas ka? Lahat ng nandito ay saksi. Sigurado kang ikaw ay. Pinuno do. Mali ka. Patay na tao. Hindi ito mapapatunayan. Pinapeo KOSAO. Huwag ka nang lumaban. Palam na. Ginoong Smith. Papatain Kita. Protektahan ang pinuno. Inga. Wala ng oras, umalis na tayo. Goodbye Chow. Naalala ko na. Bilisan natin, pauwi na tayo mga kapatid. Umalina. Okay ka lang BA. Jiro. Anong ginagawa mo? Jinyansheng. Sa nakaraang buhay mo, pinatay mo ako. Maghihiganti ako. Anong sinasabi mo? Bye Chow. Bye Chow Talungan MOAKO. Dumating na ang oras mo. Sandali lang. Gusto ko mismo ang gagawa. Magiganti. Magiganti, anong paghihiganti? Kailan kita ginawan masama? Sama ng loob ng nakaraang buhay. Nakaraang buhay. A. Ayo's calling BA? Ang batang ito. Kahit kanino pa anak yan. Anak natin yan. Sige. Hihintayin kitang ligtas na mga anak. Ingat ka. Magingat ka talaga. Hihintayin kitang bumalik. Sige. Bilisan mo. Maging maingat ka. Hihintayin kita bumalik. Bilisan mo. Ano ang nangyari? Inaapi niya ako. Tutulungan kita patayin siya. Sige. Magaling na trabaho. Dunyan siyang sakim at malupit. Pengabuso SAMGA tao. Umatay ng dayuhan. Pinarusahan ko na ang masasama siya. Inatawan ng parusa sa lugar. Susunod. Ang bagong daungan ng negosyo ay lubos na pamamahalaan ng hukbong songnan. Si Song Liancheng ang nakatanggap ng ranggong Major General. Paninira ni Bibi Gu, pagkamatay ng leader ay masyadong malungkot. Si Song Liancheng ang magnanakaw na sumisi. Hindi natin dapat takuin ang kasalanan. Dapat tayong magiganti sa leader. Pero hindi natin kayang mawalan ng leader ngayon. Jinonggu. Noong buhay pa ang leader, ikaw na ang puting pamaypay, isang ibig sabihin ikaw ang pangalawa. Pakiusap Gu, maging aming leader, kami handang sumang-ayon. Susundan ka namin habang buhay. Ipinapangako namin na susundan ka, Gu. Sige. Hindi ko bibigyan ang mga inaasahan. May kasama ka. Siguradong papagbayarin ko si Song Liancheng sa kanyang mga utang na dugo. Utang na dugo ang kanyang kabayaran. Binabati kita, Sa wakas nakuha pier at espesyal na ekonomikong lugar ng siya. Little Commander Song sa Shanghai ay hari ng lahat. Tingnan kung sino ang susubok bumasto. Kung sasama kayo sa akin, makakakuha kayo ng mga benepisyo. Huwag mag-alala, mga kapatid. Palm. Oo. bata. Yung pangit na babae. Nahanap na ba? Bumalik na si Gubay Kao sa Kingbang. Siya ang bagong leader. Kahit patay na si Dunyan Sheng, pero
Malakas pa rin ang King Bang. Dapat tayong makingat. Sadyang tapat siya, ha? Baka. Gusto niyang magiganti para kay Dunian Sheng. Jiro. Nagbubuntis ka ngayon. Sa mga ganitong malilit na gawin, ipaubaya mo na sa mga tauhan. Huwag kang mag-alala. Malusog ang anak. She Shuai. Ano NG? Gagawin natin tungkol sa King Bang. Huwag muna tayong makipagdalo, Ubeikaw. Di ba gusto niyang guluhin? Teo. Samahan natin siyang makipaglaro. Maghanap ng dahilan para ipasara ang mga pantalan na hawak ng King Bang. Ipasara niyo para sa akin. Kapag wala na siyang pera. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa ni Ubeikaw. Ziga. Bukod ba dito, DBA Nazem Sam Ong Bodega and I Dunian Sheng? Ano ang Sa bodega, may 1 toneladang pagkain lang at pangit pa ang kalidad. ano? Paano nangyari iyon? Si Dunian Sheng nag-imbak ng 10 toneladang pagkain. Kung walang pagkain, ano pa natin lalakihan ang hukbo natin? Itong si Ubeikaw. Talagang tuso siya. Lianqing Kalmalang. Sige ba ikaw, tuso mula pagkabata. Pero, nakuha na natin ang pantalan. Bakit mag-alala walang pagkain? Ang ibig mong sabihin, Walang pagkain sa loob ng bansa. Sa labas wala pa ba? ang tinutukoy mo. Pero, pagbili ng pagkain mula sa dayuhan ay mas okay kung sa iyo ko iaasa. Gusto kong ikaw ang humawa. Dapat ikaw mismo ang magasikas. Huwag kang mag-alala. Siguradong matatapos ko para sa iyo. General. Naayos na ang problema sa kakulangan ng pagkain, pero makikialam si Ubeikaw. Dapat piarin tayong makingat. Inisip ko na ang problema mo niyan. Dinagdagan ko ng 10 beses ang puwersa sa bagong pier. Hindi kayang pantayan ng kinggang ang hukbo ko. Hindi nila ako kayang talunin. Huwag kalimutan. Gayon, ako ang general na namamahala sa hindi bababa sa 13 hukbo. Matalino ang general. Kapag nakuha na natin ang bagong pier, tuloy-tuloy na ang pera para sa atin. Sa oras na yan, magpapalakas tayo ng hukbo. Siguradong lalakas ang impluensya. Batang General. Talagang mahusay ka magplano. Sige, tulungan mo akong maghanda ng sasakyan. Pupuntahan ko si Miss Key. Si Miss Key. Anak ng commander. Anong inaisip mo? Ikakasal ako kay Guziro. Hindi pwedeng mangyari yan. Kahit na siya ang nagluwal sa anak ko, hindi siya karapat-dapa. Isa lang siyang gamit na nagpapanganak para sa akin. Kapag kinasal ako kay Miss Key, tutulungan ako ng commander na pagsama-samahin ang mga tropa. Ako ang susunod na tagapamuno, AKOIN. Pero, ano ang gagawin kay Miss Gu? Kung siya ay susunod, bibigyan ko siya ng posisyon bilang isang kerida. Hindi pumayag si Miss Gu? Tutal, hindi lang siya tumulong na patayin si Dunian Sheng. Tumulong siyang makipag-usap sa maraming dayuhan para sa negosyo. Wala pa siyang kaapatan makipagtawaran sa akin. Kung hindi siya makikinig, apatayin ko siya Petty Sanggo. Oo. Aparating na ang barkong may itim na usok sa mga susunod na araw. Huwag mo sanang guluhin ito para sa akin. Oo. Masama ito, Pangulo. Pangulo, masama ito. Sinasabi ng hukbo ng sungnan na ang ating pantalan ay may karga na kontrabando. Hindi lang sinara ang 2 pantalan na iyon, lahat ng pantalan ay sinisyasa. Wala na tayong magagawa ngayon. Si Song Lianqing ay talagang hindi nagpipigil. Pero inasahan ko na ito. Ang sinara niya lang ay mga maliit na pantalan. Matagal nang inayos ang mga daungan. Pansamantala, hindi maapektuhan ang Ikaw naman, Song Lianqing, kakapangulo lang. Pero tumaas ang presyo ng bigas ng double. Ngayon nagugutom ang mga tao at murang buhay na. Marami pa kapatid na kailangang suportahan. Huwag mag-alala. Hindi ko hahayaang maghirap ang mga kapatid sa King Bang. Gayon ang oras para ilabas ang mga nakaimbak na pagkain. Ipapakita ko kay Song Lianqing kung ano ang ibig sabihin ng pagtanggal na apoy sa ilalim ng kaldero. Oo. Ang tunay na laro kay Song Lianqing ay nagsisimula pa lang. Brot. May problema, may nangyari. Ano iyon? May tumutulo sa ating vapor. Hindi lang itim na usok, nababad sa tubig dagat. At saka, karamihan na imported na pagkain ay nasira din. Anong sinabi mo? Oy, Miss Chi. Anong nangyari sa'yo, Song Lianqing? Alam mo ba kung magkano ang kailangan nating bayaran sa pagkasira ng vapor? Nagalit ang tatay ko at nadamay pa ako sa galit niya.
Fang Fei, ayusin ko ito. Song Liancheng, huwag mong isipin na porket ikaw ay Xiao Shui gusto mo na akong ligawan. Tatay ko, walang kakayahan hindi bagay sa akin. Pumapaya ka ulit, hindi kita papansinin. Fang Fei, hello. Ano ang nangyari? Tumutulo ang cabin. Tiningnan ko at ito ay paninira. Magpadala ka ulit ng isang tao para mag-investigate. Batang Marshal, ang ating pagdadala ng itim na usok ay ginawa sa likuran ng gobernador. Kung maglulunsad tayo ng isang malaking investigasyon ngayon, papanagutin tayo ng gobernador. Ako lang ang makakahanas ng pagkawala ng mag-isa. Green Gang. Dapat ang Green Gang iyon. Dalhin mo rito sa akin si Gubaikaw sa anumang paraan na kinakailangan. Oo. Mga kapatid, sa wakas si Song Liancheng ay paang pipi na umiinom ng apdo, hindi makapagsalita. Onsiya, di ba? Oo nga. Gayon, salamat talaga sa inyong lahat. Walang anuman. Tinuno. Ginawa ito kusa. Nga, si Papa at Kuya ko ay biktima ng itim na usok. Pa sa bagay na to, nawalang silbi ang bahay namin at binenta pa ang kapatid kong babae sa bahay aliwan. Kung hindi dahil sa pinuno, hindi ko alam kung kailan pa kami makikita ng kapatid ko. Ayos. Gayon, alisin natin ang salot para sa bayan. Halika, MGA Capital. Isang tagay para sa inyo. Para sa leader. Lide. Feeling ko hindi papayag si Song Liancheng na ganun lang. Baka may panganib ka sa mga susunod na araw. Huwag kayong mag-alala, nakontak ko na ang informant ng Songnan Army. Ito ang mapa na ibinigay niya sa akin. Dito ang economic zone na ibinigay ng mga dayuhan kay Song Liancheng para sa mga illegal na negosyo. Nagpadala na ako na ilan sa mga kapatid sa lugar na iyon. Sa pagkakataong ito, kailangan ko talagang ipadama kay Song Liancheng na unti-unti siyang nawawalan ng lahat ng suporta. Talagang matalino ka, leader. Leader, may tipster mula sa Songnan Army makipagkita sa iyo. Sige, alam kayo na. Nagbago ang plano. Kita tayo sa silid pahingahan ng Rosas Dance Hall. Matagal na noong huli tayong makita. Ngayon ay dapat tawagin ka ng gulide, di ba? Kamusta? Nakuha mo ba ang hiniling ko? Ito. Ito ang mapa ng imbakan ng armas ni Song Liancheng. Salamat. Isa pa. Si Song Liancheng ay madalas kasama ang anak na babae ng gobernador, si Qi Fangfei. Tama na. Pinili pa rin niya ang ganitong landas. Noong nakaraang buhay, pinatay niya ang anak ko para sa babaeng ito. Anong ginagawa? Lumayas ka. Ang ingiya mo. Sa buhay na ito, hinding-hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon umangat muli. Anong nangyari sa'yo? Wala. Kumusta ang et ko? Malapit na ang kanyang due date. Sa amin ni Zhiru ang bata. Huwag kang mag-alala, poprotektahan ko sila. Bilisan niyo, nandito si Gubaikaw. Naku! Umalis ka na agad. Pero ikaw, Huwag mo akong alalahanin. Bilisan mo nang umalis. Matagal na tayong hindi nagkita. Sun Xiao Shui. Matapos ang 3 araw, iba ka na. Tama na. Akala mo ba dahil bumabati ka sa akin? Alalayain na kita. Tao, hulihin siya. Gusto ko siyang tanungin ng personal. Oh. Gubaikaw. Hindi mo inaasahan, diba? Magkikita pa tayo ulit. Mukhang napasama si Song sa mga nangyari. Agad nagalit. Sabihin mo sa akin, paano mo nasira ang barko ko sa ilalim ng ilong ko? Naghanap lang ako na ilang ordinaryong tao. Hindi mo napigilan.
Si Song ngayon ay nasa mataas na posisyon. Nakalimutan mo na ba noong pulubi ka pa? Ano mo ako ikukumpara sa kanila? Sila ba ay karapat-dapat? Pwede mong malitin ang mga tao, pero sila ay nandito sa buong Shanghai. Ang nakakakuha ng puso ng tao ay nakakakuha ng kaharian. Di mo pa narinig ang kasabihang ito. Akala mo matiko, AKO? Siemper. Kung hindi, DMO sana AKO dadakip. DBA? Gubay ikaw, huwag mong kalimutan, nasa kamay kita ngayon, madali kitang patayin. Song Xiaoshui. Nandito AKO dahil gusto KO. Hindi. Akala mo ba talagang mahuli mo AKO? Naku. Umalis ka. Pero, Ang pagkikita natin ngayon ay plano ni Song Liancheng. Gusto niyang gamitin ako para lumabas ang espiya ng Songnan Army. Kaya hindi ka dapat mabunyag. paano naman ikaw? Huwag mo na akong alalahan. Kailangan kong maglaro sa plano para magpatuloy ng maayos ang susunod na plano. Gubay ikaw. Ang yabang mo talaga. Nagdagdag na ako ng tao sa bagong pier. Huwag mong akalin na makakagawa ka ng masama sa harap ng mga mata ko. Sinong nagsabing gagalawin ko ang pier mo? Ano bang gusto mo? General. Masama, General. Nagkagulo sa espesyal na pang-ekonomiyang zona. Ano? Hindi alam paano nakapasok ang kinggang sa espesyal na zona. Hindi handa at malaki ang pinsala. At saka hindi lang sinakop nila Special Economic Zone, kundi dinukot din nila mga banyaga. Gubay ikaw. Talaga namang tuso ka. Maniwala ka man o hindi, pwede kitang patayin ngayon. Song Xiaoshui, kung naglakas loob akong pumunta rito, ibig sabihin may itinatago akong alas. Gusto mo bang subukan? Siya Oshuai. Pag-isipan mong mabuti. May banyaga pa hawak ng kingbang, hindi tayo pwedeng magkamali. Gubay ikaw, alam ko matalino kang tao at binigyan din kita ng pagkakataon. Anong gusto mong sabihin? Handa pa rin akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Manatili sa tabi ko bilang aking tagapayo. Bibigyan kita ng mas maraming pera. Apazizian. Song Xiaoshui, ipapaalala ko sa iyo na ako ngayon ang pinuno ng kingbang. Bakit pa AKO majijing sinatsiniran? Hindi lang ayan. Gubay ikaw, alam ko lahat ng ginawa mo ay para makuha ang pansin ko. Ano? Hindi ba ito dahil naiinggit ka sa amin? Na hindi mo gusto kaya sinadyang salungatin ako? Nang AKY na hirap. Gusto mo rin akong iligtas, pero dahil nandoon si Zihuan, gusto mo lang ng cat and mouse na laro. Toda ba yan? Hindi gustong gawin yun noon. Huwag nang magmatigas, Gubay ikaw. Hindi ba't gusto mong makipag-usap ng kondisyon? Pwede kitang bigyan ng posisyon bilang ikalawang asawa. Para manatili ka sa tabi ko ng legal. Paano? Mr. Song, sa mga AKOS, paano ang mga tao ng kingbang? Huwag kang mag-alala. Alam kong mabuti ang iyong puso. Basta sumama ka sa akin, mababali namin ang kingbang sa hukbo ng Songnan. Magiging sundalo sila, magkakaroon sila ng seguridad sa buhay. Ikaw na ay malakat. Kinuha mo na ako. Alam biyayang AKO? Kaya pala, dahil sa kanya. Alam ko na kayong dalawa ay hindi magkasundo, pero siya ang ina ng anak ko. Kung iiwan niya ako, wala siyang mapupuntahan. Kaya. Wala siyang magagawa. Ang mga kondisyon ni Song Xiaoshui talagang nakakatukso. Pero sayang, hindi ako ganong kles. Babaeng umaasa sa lalaki. Gubay ikaw. Ayaw ng alok na mainam. Gusto ng alok. Kung papatayin mo ako, hindi rin makakaligtas ang mga dayuhan sa economic zone. Alam ko hindi mo inintindi ang buhay nila, pero mas natatakot ka na tanungin ng komandante. Dibiya. Sige. Adjutant Joe. Sabihin sa mga tao ng Kingbang. Hindi papatayin SI, Gubay Chow. Pero kung talagang gusto nila akong kalabanin, hindi ko mamarapatin na pasanin ang kanilang gubang shu. Anong balak mong gawin? Gubay Chow, Hineos, Mo, AKO. Hindi ako kailanman magagapi ng ilang buhay. Ngayon, isa pa akong opisyalis at may ilang daang tao sa aking utos. Sabihin Mo, kung dadalhin kita doon para umalila kanila. Mas masarap pa kaysa patayin kita, hindi ba? Song Liancheng.
ikaw ay talagang walang hiya. Sa tingin mo ba kaya mo akong talunin? Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Ikaw lang ba ang pinagsisilbihan ko ilang daang tao? Gusto mo pa akong labanan? Pero sayang. Hindi ka na magiging yung marshal. Ano ang sabi mo? Sabi kayo, malapit na. Hindi ka na magiging yung marshal. Huwag kang magbida-bida. Ganon ba? Kung hindi nagkakamali. Ang general ng Songnan Army ay pinakaayaw ang itim na usok. Ikaw, Ikaw ay lihim na nagpuslit ng itim na usok. Hindi ka ba natatakot na magalit sa'yo? ikaw. Oy, Song Liancheng, nagawa mong magpuslit ng itim na usok, suspendido ka na. ano? Hoy, Henro, hindi po, hoy. Sayang Xiaoshuai, ikaw ay pinaghihinalaang smugling ng illegal na usok. Inutos ng komandante na dalhin ka sa punong tanggapan para ikulong. Ano? Xiong Liancheng, matagal ko nang isinumbong ang ebidensya ng iyong smuggling. Maghintay ka na lang sa parusa ng mga militar. Song Liancheng, naglakas loob pumatay ng tao. Kayo lang BA? Nangahas kayong hulihin ako. Deputados, Narito. dalhin mo sila pababa. Hukuman na militar. Pero paano sa Basta tapusin ang King Bang. Sa General. Ako ang bahala. Opo. Gubay ka, may iba ka pang paan. Saish, ilabas mo na. Song Liancheng, ikaw ay sobrang baliw. Ang mga dakilang tao. Hindi pinapansin ang maliliit na bagay ngayon. Agad ipasuko ang King Bang. Kung hindi, ang sinabi ko ay tinutupad. Ginagawa. Di ba dahil sa bagong pier? Naglalakas loob maging maangas? Anong ibig mong sabihin? Mas mabuting huwag kang mapadalos-dalos. Kung maglakas loob kang galawin ako, sigurado ako. Gagawin kong patag ang daungan mo. Akala mo BA mananawala kayo? Ngayon, ang buong daungan ay kontrolado ng mga tao ng Songnan. At ang mga trabahador sa pag-aalis ng kargamento. Inalitan ko na lahat. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang abot ng kapangyarihan mo. Baka mabigaw kita. Major Song, ginagawa ko ang sinasabi ko. Tinatapos. Natatakot ako. Malapit lang dito sa daungan, mga 2 hanggang 3 kilometro. Kung gusto mong kumilos, at ito ay pwede mong gawing patag na lupa. Kung gusto mong umate, maliban na lang. Kung hindi mo na rin gusto mabuhay. Ganoon BA. Mukhang kailangang seryosohin kita. Para maniwala ka. Mga tao, halika rito. Yung general, Anong nangyayari sa labas? ang arsenal, sumabog ang arsenal. Ano? Tutuyong. Malaki ang ating pagkalugi, tinalo tayo ng halos 10 pulutong. Song Liancheng. Sabi ko nga dumating ako ng lubos na handa. Goodbye chow papatain kita. Song Liancheng, wala ka ng ibang daan patres. Bakit? Bakit mo ito ginawa? Kasi galit AKO sa'yo. Gusto kitang maglaho sa mundo. Wala akong galit sa'yo. Pero may malalim akong galit sa'yo. Sige. Magaling. Magkakasama tayong mamatay. Hinahanap mo ang takpia ito? Kailan mo nakuha ito? Baka nakalimutan mo na. Magaling akong maglaro ng baril. Goodbye ka. Papatain kita. Boss. Dumating na ang gobernado militar. Ano ang nangyari? Ang gobernado ay gustong tanggalin ka sa posisyon at imbestigahan ka. Ano? Sabihin mo sa kanya, babawiin ko ang nagawa ko. Bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Sabi ng gobernado, ayaw makinig sa paliwanag. Nag-utos na siya ng mga sundalo. Mabilis tayong mapapalibutan dito. Ano? Song Liancheng. Sinabi ko na, lahat ng daan mo para makaligtas ay nablock ko na. Ang pagpatay sa mga dayuhan, problema sa daungan at armas. Pati na ang posisyon mo sa militar na ipinagmamalaki mo ay tinanggal na. Paano mo ako lalabanan ngayon? Yung marshal. Huwag ka nang lumaban pa. Sabi ni Commander, kung alam mo pa rin ang dapat gawin. Ibibigay ang huling dangal sa'yo. Tumahimik ka. Umalis ka. Hindi pa, AKO Talo. Hindi pa. Song Liancheng. Huwag ka nang lumaban.
May alas pa AKO. Anong ibig mo sabihin? Goodbye chow. Hindi mo pa AKO kaya patian. DBA? Ako ay Epsilon. Sigujiro. Nasa kinpasia. DBA? Ano ang balaga? Tama na. Hindi mo pa rin AKO mate dahil nasa kin pa SIGiro. Song Lingcheng, wala kaming magandang relasyon ni Gziero. Akala MOBA mapapeksyon mo AKO? Talaga BA? Alam KO na. Lianching Campi AKOC. Huwag kang magpadalos-dalos. Tumahimik ka. Ako ang tanga na ngayon ko lang alam ito. Kung hindi dahil sa pagkakanulo mo, hindi malalaman ng babaeng ito ang lahat tungkol sa plano ko. Song Lingcheng, galawin mo lang ang kapatid ko. Susubukan ko talagang patayin kita ngayon. Talagang napakalapit ng magkapatid. Inagtulungan niyo ako, ha? Saj, GB ko. Ikaw ang nagtulak sa akin na sumugal. Sub-Lieutenant. Naisip mo ba ito? Kahit tinanggal na ako ng duyon, hawak ko pa rin ang isang pribadong hukbo. Inisip niyo bang talunin ako? Napaka-impossible niyan. Ano? Kahit na pinakamalapit na 11 T Division ng Songnan Army, isang oras pa bago sila makarating dito. Sa oras na iyon, patay na kayong lahat, uba ikaw. Hindi mo ako matatalo kailanman. Sumama ka na sa mga kapatid mo sa ilalim ng lupa. Tijol. May bata yan sa tiyan niya, anak mo. Wala ka bang pakialam? Goodbye, Chow. Ang inosente mo naman talaga. Akala mo ba bata pwedeng dumukot sa akin? Talagang walang hiya ka. Kahit walang hiya ako, basta't kaya kong patayin kayo ngayon. Magagawa kong sakupin ang kingbang at makuha ang parangal sa pagtutuwid ng mga kasalanan. Nag-ilusyon ka, Song Liancheng, pwede kitang patayin ngayon. Sige. Saish, atayin mo ako. Pati-ete mo kasama ko sa impyerno, o hindi. Tayong tatlong magulang at anak sabay-sabay pupunta ng impyerno. Ikaw. Ang dalawang opisyal Zhao, pagsama-samahin ang mga sundalo. Magtipon sa ibaba. Oo. Song Liancheng, hindi mo pa siguro alam, lahat ng tao ko ay nasa labas. Akala mo natatakot, AKO? Sa dami niyo pa lang yan. Gusto niyo akong hulihin. Nanggangarap ka. Itaas ang mga baril. Patayin sila. Ganun, BA? Benji BAKO? Lahat kayo ay pribado kong sundalo. Kumilos na kayo. Pasensya na, Song Liancheng. Hindi lang gayon, simulang gayon hindi ka na nila susundin. Hinding-hindi ka na susundin kahit kailan. Anong ginagawa niyo? Nagpaplano ba kayo ng revolusyon? Hindi sila nagrevolusyon. Pumili lang sila ng bagong pinuno. Ibig mong sabihin kinili nila ikaw. Siyempre hindi, dahil ako ang bagong pinuno nila. Song Liancheng, kung hindi ko gustong patayin ka sa harap ng commander, akala mo ba makakalabas ka pa? Kapag napatay kita, ako ang magiging bayani ng hustisya, dahil itinatalaga na ako ng commander bilang bagong pinuno. Zhao Qingsong, inagtaksilan mo ako. Nagkakamali ka, hindi ka o kailanman sinaluduhan ka. Nagtiis ako para kay Zero. Ano? Ang anak sa tiyan ni Zero ay akin. Imposible. Song Liancheng, hindi mo inaasahan, di ba? Yung batang dinadala ko ay kay King Song. Matagal ko nang binigyan ka ng gamot para hindi magkaanak. Paano ka makinak? Song Liancheng subukan montag. Huwag mo akong alalahanin. Gujiro ang bait KOSAO. Bakit, MO? AKO nilaloko? Kayong magkapatid, nasiraan na kayo ng bait. Bakit galit na galit ka sa akin? Bakit gusto mo akong mamatay? Kasi sa nakaraang buhay, ikaw at si Dunyan siyang pumatay sa amin ng kapatid ko.
Gayon lang babawi na kami. Tama ang sinasabi ng Etko. Song Lianqing nananawalag habye, ang tao ay nagkakaroon ng bagong buhay. Nakalimutan mo na ba ang mga kasalanan mo sa nakaraang buhay? Bagong buhay, kayong dalawa. Bali na yata. Song Lianqing, sinabi ko na kung may susunod na buhay. Song Lianqing, kung may susunod na buhay, talagang hihiganti ako sa'yo. AKO. Ako ang komandante. Apatayin ko kayong lahat. Siyung Marshall et Pumipuksa sa MG Atredor, Bayani Siyung Marshall. Sa buhay na to, mamuhay tayong mabuti.